matupad. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Okay, so, kung sa'yo nakita ninyo? Soldier. Okay, so, sundalo. Kasi nag-desire nga mangyani siya. Especially mga laki. No, mga laki nga mga kusgan, mga isog. Kisa may isog diha. Di isog baho ha. Ako, dudong ko nun. So, isog para sa kanin sila, they serve for the country. So, military na sila, no? Di ba, military naman itulong? Di ba? Kung makainomdom mo, sa inyo ba eskwela? So, military na ay Army, na ay Air Force, na ay Navy. So, muna siya, mga sundalo. So, kita mga nangalagad sa Ginoo, wa tatawga para mahimong mga Miss Universe, di ba? Wa tatawga nga mahimutang mga Prince Charming, or mahimutang mga Muse. Kita nga nangalagad sa Ginoo, gitawag ta para sa mahimutang bulong, at mahimutang sundalo sa Dios. Amen. Mo nagi calling nato sa matag usa. Kay diri sa kalibutan, it's a battleground. So kung dire, battleground dire, kung ari ka ibutang, then ikaw huyang ka, luya, kapoy lawas, tapuan, unsa pagkahimo nimo sundalo, unsa mo pagbangga sa imong mga kaaway kung wa ka bansaya. Amen? So kita nga, we serve the Lord. We are made for His purpose nga mahimot ang ligon, mahimot ang isog para sa bulungaton sa Ginoo. Para ang kaaway, kaya nga itong kaaway, magudili man siya nga basta-basta lang nga murag, kung imong hadlokon nga, uhawa na. Ang kaaway, kung ikaw, luya ka, kaya ka Facebook, kalingaw ka, o tanaw-tanaw sa lida, ang imong kaaway, ang demonyo, double time siya, unsaon ka para malaglag ka. Double time siya, unsang mga strategy ang unahunahon para ikaw mo backslide ka. Pero ikaw, relax lang ka, nangalagad sa Ginoo, pwede mo simba, pwede dili, pwede po naa, pwede wa, pwede magampo, pwede po dili. So, ikaw nga na ang imong lifestyle. So, for sure, bagsak yun. Kaya ang imong kaaway, double time. So, muna nga, kita nga nangalagad sa Ginoo, we are called to be soldiers of God. Okay? So, kuan kayo, no? Kung imong tanawon, grabe. Pura bag... Kuan kayo ba? Dagkog lawas ba? Kung sabihin ko na, mga bahi. Kung sabihin ko, mga ligon. Kayo mo rin, kung tanawon mo, wak man yung mga sakit, mga tawhanan, no? Murag, tanawan ko nilang gidala, di ba? Bugat na kayo. Di ba mga pila ka nakakilos? Kung dana sila mga 50 kilos, dali mong timbang, didi, pila yung timbang? 58. So, ang imuhang timbang, mura pa yung giarsa. So, yan na, siya bugat kayo nalang ipandala, bisan asa na sila, uwan, init, bagyo, yan na sila ang ilang porma. Bisan pag ipanggutom, adto sa lasang, adto sa kagubatan, yan na ang ilang ipandala. Muna nga, kung ikaw nangalagad sa Ginoo, relax lang, di ba? Wala ka bansaya, wala ni mo tun-in, wala ni mo triningay mong kaugalingon, maglisod yun ka. So, today, ang atong hisgutan is soldiers of God. Okay, so mga sundalo sa Dios. Kaya kita gitawag ta nga, we are called to be soldiers of God. Okay, so ibutan sa itong hunahuna, ingay mong tapad, sundalo ka sa Dios. Ay, luya man, di ba? Asa may sundalo? May sundalo ka sa Dios. Sundalo ka sa Dios. Oh, ato na po sa left. Sundalo sa Dios. Oh, kada ba, with spirit ba? Para sa itong Korea, dito nga, sinigitay lahat ba? So, praise the Lord. Ako, atong basahon. 2 Samuel, chapter 5, 3-4. Pero kung andam, o ka lang. Microphone sa okay. Ako lang basa. Kaya ako. Kaya Joshua. Busa? No. Una mo'y Bible, mas mayo inyong abrihan, nindot inyong kanang i-underline. Busa ang mga pangulo sa hari kanila ay si Israel miadto kang David dito sa Hebron og nagsabot siya kanila atubangan sa Ginoo. O gidihugan nila si David ingon nga hari sa Israel. Okay, po. Si David nagpanuigon og 30 sa pagsugod niyag hari ug naghari siya sulod sa 40 ka tuig. Okay. Kanina mga Israelita, no? Ang storya na ang mga Israelites, di ba sa panahon ni King Saul, nakadungog sila nga
giingnan nga si David mahimong pangulo ninyo. Pero atong panahon na si King Saul pa ang ilang pangulo. Pero ang ilang nadunggan nga gi-anoint si David. Pero mo nga sa wala na si Saul, ilang giadto si si David pa, di pa siya hari nini. Kaya na si David, gingnan nga, nadungog na mo, nga ikaw ang gipili sa Dios para mahimong pangulo na mo. So, mao to, ilahan si David, nagpanuigon og 30 years old pa niini. O siya, nahimong hari, sulod sa 40 ka tuig. Okay, so next one. Okay, question. Nganong milapad ang gingharian sa Dios sa panahon ni David? Okay, tanaw ninyo. Okay, una, tungod sa Dios nga anaa sa kinabuhi ni David. So si David, no, sa iyang panuigon nga bata pa, pero gipili na siya sa Ginoo. Munang kita bitaw kung gipili ta ni Lord, bisag unsaon nimo glikay para sa buluhaton, bisag unsaon nimo kanabang mura na way ka sa unsay iyahang gitawag para nimo sa imong calling. Still, kuhaon kag balik sa Ginoo. Na iban mga bata nga, sa bata pag ipang Bible studyhan. Unya, nabalik sa ilang daang kinabuhi. Unya, natinga ka nga pagkadako, nangalagad sa Ginoo. Tungod kay ang Lord, iyahan ang kang balikan. Dili pwede kaniya nga, nasugdan ka, pero pasagdan na kaniya. Iya kang balikan. Once nakadungong ka sa pulong sa Dios, iya yung nagbalikan. Mangita siya o pamaagi, way nga, iyaha kang ibalik ngadto sa iyahang possession. Nga na ang Dios. Muna sa tanan nga na tungod sa Dios, kini bitaw nangalagad ta sa Ginoo. Dili lang ni nga atong kaugalingon, dili atong kaugalingong strength. Tanan natong gibuhat, trabaho, negosyo, eskwela, iya sa Ginoo tanan. Muna nga kung unsa ang imuhang maangkon, unsa ang imong kalampusan, tungod na sa Ginoo. Di ba? Di ka makaingon na, nahuman kong eskwela, bright kayo ko, tungod sa akong kaugalingong kusog, o sa akong ang paningkamot. Muna nga, ang tanan nga nagpasigarbok, tanang naggarbo, ihagbong yun sa Ginoo. Munang always be humble, always good atong i-acknowledge nga, Lord, kung wala ka, wala gyud ko. Kung wala ka Ginoo, dili na ko maangkon ang tanan. Kung wala ka, Lord, di ko magmalampuson. Munang always give God the glory. Munang si David, nahimo siyang magmalampuson. Di ba ang iyang kingdom, grabe, sa tanang kings, no? Sa tanan kings, before si David, siya man ang amahan ni Solomon. So mo nga, si King David dito yun, grabe, miuswag yun ang gingharian niya. Kay gipanalanginan siya sa Ginoo. Ang sekreto di ay, ang Diyos, ana siyang kinabuhi. Muna ang sekreto para ikaw magmauswagon sa trabaho, magmauswagon sa imong eskwela, sa imong negosyo, dagan kag desire. Lord, gusto ko mo abroad o unsa pang mga desires. Ang sekreto, mangalagad o ang Diyos na jud sa imong kinabuhi. Amen? So, namay mga problema, daghang mga pagsulay sa kinabuhi, pero still, ayaw palayo sa Ginoo. Ayaw kawala diha sa presensya sa Dios. Amen? Okay, so, ikaduha, manong milapad tungod sa pagtuma ni David sa tawag sa Dios. Okay, kitang tanan, gitawag ta sa Ginoo. Nga ni bang area, okay, example, gitawag ka sa worship team, gitawag ka song leader, gitawag ka sa gitarista, or unsa niya, gitawag ba ka nga, bisan lang og tigpanghinlo lang ka sa church, tig shake hands lang ka, tig assist ka, tig uban-uban na ba ka sa mga Bible studies. So kalay-lain man ang atong pagtawag. Di makamakaingon nga, ay kuan naman ko, taga-hinlo naman ko sa church, kuan naman ko, taga-drive naman ko sa mga Bible studies. So ayaw siya limitahi ang Dios, kay pwede ka nga gigamit sa Ginoo bisan sa gagmayng butang. Ang tanang butang nagsugod sa ubos. Di ka pwede nga ditso ka. Kung pagsugod pa lang nimo pangalagad sa Ginoo, ditso din ka mo, usa mo wali na ka ditso or mo praise and worship. So dili niya na always kitang tanan nagsugod ta sa gagmay. No, Pastora Joan, nagsugod lang na siya, assist, Bible study, unya nag-praise and worship na siya, nag-song lead, hangtod nagdala na og mga tao. So kitang tanan gikan ta sa ubos. Wala gyud ditso nga hindi so kag-college ba? Tanan ni agi kinder, elementary, high school. So nga na usab ang atong pagpangalagad sa Ginoo. Nagsugod ta sa ubos. Okay? So ang iyang pagtawag ni David gikan sa ubos. So kitang tanan, no? Kung unsa mang iriyaha kag gitawag sa Ginoo, be faithful. Mo lang gyud na siya. Faithfulness sa tanang area. Bisan lang ngani lang ang imong imong pag-Bible study. Faithful lang ka, dili man sa tarong panahon nga kanimo Bible study ta. Wingon dito nga, ay di na kong Bible study niya, oy kay kanang
O adi lagi na mga lagad sa Ginoo kay kahi kay kasing-kasing na oy. So ayaw limitahi ang Ginoo tungod kay ang Dios maguna siya. Kaya niyang i-twist, kaya niyang usbon ang tanang butang in just one glance. Muna kung unsa man kagahi kasing-kasing ng tawhana, basta just do your part. Share the word of God, reach out, be a blessing to them. So ang Dios na maoy mamuhat ngadto kanila. Amen? So, mula na siya nga, tumana lang ang tawag sa Lord sa imong kinabuhi. Gitawag ka ng mga lagad, pangalagad sa Ginoo. Amen? Okay, so ikatulo. Nganong nilapad ang gingharian sa Dios tungod sa mga bantugang sundalo nga nagpaluyo kang David. Okay, muna ikatulo. Sa mga bantugang sundalo. So, kini di ang like in the ministry, no? Ang ministry, dili lang niya nga one-man show. Dili lang ni usa ka tawo rang nagdala nga, oy si pastor naman, oy si apostol naman, kang apostol naman ang ministry. Dili na siya ang tibuok ministry. Kitang tanan na ay part, ikaw na ay part, ikaw tanan na ay part. Mo bitaw na kung nay usa nga mawala, bisan sa man natay mga lakaw, pangitaon nako. Kahit bantay mo, uy, asa na ka mo, text ko, asa na, mangita si apostol, asa na ka. O, di, wala sa kuan. O, giuna niya ang trabaho. So, tanan, no? Pangitaon, tungod kay, kitang tanan, importante manggod. Dili pwede na, oy, si kuan lang yan. So, muna na kay favoritism. Pero kitang tanan, wala ang usa, kulang. Ang ministry kulang. Tungod kay ang tanan, adunay part. Aduna kay role. So, si David sa iyahang pagkahari, kay siya nahimong successful tungod sa mga sundalo nga nagpaluyo niya. Amen? Kay sa panahon ni David, grabe yun ang mga kanabang, masala siya, mga battles. Nung sabi-sabi sa'yo battles, panagsangka, pagsangka. Panggubatan, ha? Pakigubat. Oh, very good. So, grabe, no, sa iyang panahon, grabe ang pakigubat. Oo. So, muna siya. Okay. Unsang klase sa mga tao ang miduol kang David before sila nahimong mga bantugang sundalo. Okay, kinsa to? Okay, 1 Samuel. Okay, abrihin yung Bible para makita mo. Okay, basig gagama-gama. Okay, 1 Samuel 22:2. Okay, paliw ko basa. Unya ang tanan nga nagkalisod-lisod ug ang mga utangan ug ang mga diskwentong isipon. Ug siya naging pangulo, mga 400 sila ka tawo. Okay. Kinsa to mga klase nga tao nga miduol kang David? Tanan nga nagkalisod-lisod. Number 1. Kadto mga miduol niya nagkalisod-lisod. Ikaduha, mga utangan. Number 3, diskontento. So, ang tanan nga miduol kaniya dahil nga nahimong sundalo, puro na'y apan, no? Dahil sa man dire ang wala magkalisod-lisod. Okay, wala yan. Hands up. Wala magkalisod-lisod. Oh, wala. Hands up, kinsa tong nagkalisod-lisod. Okay, o nakasulay siya og kalisod. Oh, tanan, no? Tanan, dili man na ito pero kita samtang buhi kaning kalibutan na, agi yung kagkalisod. Di man nga gipanganak ka nga anak ni Bill Gates or unsa ba anak ni kuan kanang sana mga dato diha. Bisag ganig dato, daghan mga sila problema, di ba? So katong ido nagkalisod-lisod. Ikaduha, mga utangan. Kay na jud sa Bible mga utangan, no? So kinsa man diri be, hands up ang walay utang. Ha, hands up. Oh, praise the Lord. Sige po, walay utang. Harold ko no. So, hands up ang naay utang. Praise the Lord. So, still, bisan na ako kay utang, no? Even as, no? Mga kuan, mabayro nun, mga motor, yan na, sakinan. So, na siya, mga utangan ko, no? O, sakin ko, no? Sakin ko. Nag-remind, no? Kanto mga kuan. So, ang ikatulo, mga discontento. Okay, so, I believe na mga tao na kung wala pa nila ma-achieve ang ilang gipang-desire, madiscontented bagyod ka. Pero ang lisod ko nang nakuha na nimo ang success, ang imong gusto, pero still, wag yakong ka malipayon, so that's discontentment. So, muna ang mga klase sa mga tao nga gikuha ni David, nga mahibong,
Unsa? Bantugang mga sundalo. Ay, okay. So, mo na siya. So, kung kung imong tan-awon, walay perpekto yun. Walay perpekto nga nangalagad sa Ginoo. Tungod kay ang Dios ra gyud ang perpekto. Walang di ka pwede makaingon sa imong isig kataw, uy kato si sister man, uy kay kuan man yan na. Uy si apostol yan naman siya. Kitang tanan walay perfect. Wala nga wala kay ika-judge sa isig kataw nimo tungod kay ana ra ka mo judge kung ikaw pud perfect. Amen? So, ang atong basaha, ayaw Usga. Sa karon tan-awon sa mahimo sa Dios kanimo sa umaabot. O unsa imong mabuhat para sa Ginoo. Okay. Ayaw tan-awa unsa ka karon. Okay. Unsa man mo karon? May i-assess imong kaugalingon unsa ka karon. Ana na ba ka karon? Na-achieve na nimo ang imong gi-desire na gani na gid Lord. Salamat Lord. Or unsa naa pa ka diri or naa pa ka diri? Oh, hindi ko no na pa diri. Okay. So ulitaw pa man. So pila mong edad? 20 plus. So dako pa kayo. Pila ka years pa ahead of you. So dako pa kag chance nga muuswag. So mo nang karon start na ka. Di na man kayo ka late. No, o sa trabaho, wala kang mag-late. Then puta na gyud sa trabaho. No? So mo na ayaw tanawa mo sa kakaron. Usahay kini bitaw ngayon ka nga ay di man ko ka ng kuan tayo Bible study. Ay ayaw lang ko Bible study kay di man ko ka maoy di ko kanang bulok-bulok manggug ko. Una si kuan lang kay kaya na niya ako magiwawon jud ko. So ayaw tanawa unsay naani mo. Tanawa kung unsay mahimo ang Dios sa imong kinabuhi. Amen? See, ang Lord manggod niya ni man ang para na to imposible, para niya posible. Amen? So, praise the Lord. So, tanawa unsay mahimo sa Dios kanimo sa umaabot. So, kung imong mulok back ka 10 years, 5 years ago, parehas na bang imong sitwasyon? Ha? Or, unsa man, miangat ka karon or naubos kag samot? Oh, hingangat. No, ang mga way trabaho sa una, nga igo na standby. So, karon na yung mga trabaho. Amen? Oh. So, may na siya. So, ang Ginoo, naging siya buhaton nimo. Basta, unsa ganito sekreto? Basta, maging faithful lang ka sa Ginoo. Magmatinud-anon ka. And also, ang Dios, magpuyog yun nimo. Giyahan manggod ka ni Lord sa tanan nimong buhaton. Ug unsay imong mabuhat para sa Ginoo. So kini bitaw mag-serve ta ni Lord, imong puro nga Lord, bless ko Lord, tagay ko kwarta Lord, tagay ko trabaho Lord, tagay ko negosyo Lord, puro akin Lord. So ato na pong i-reverse. No, Lord, unsay akong mabuhat para nimo. Lord, unsay makapalipay nimo Lord. Lord, unsay ka nang makapahimuot nimo Lord. Unsay akong mabuhat for the ministry, Ginoo. Bisan ginagmay nga butang, Lord, unsay akong ika-offer. So niya na pud usbon na pud natong atong mindset. Kay as apostolic, dili man puro nga Lord, ako. It's always we give for the glory of the Lord. Amen? Okay, so unsay mabuhat nimo para sa Ginoo? Okay, unsay gibuhat niini mga tawhana nga puno sa mga panginahanglanon? Panginahanglanon. Okay, laong kayo. Panginahanglanon. Okay, number 1, miila o mipasilong sila sa pagkapangulo ni David. Okay, pwede ko basa na. 1 Samuel 22, 1-2. Okay. Okay. Oh, my God. 2 Samuel. Unya si David bibiya sa gatog mikagiw ngadto sa langob sa Adulam. Sa pagkasayod ni ini sa iyang mga igsuon ug sa tibok panimalay sa iyang amahan, miadto sila kaniya. Unya ang tanan nga nagkalisod-lisod ug ang mga utangan ug ang mga diskontento pitipon kaniya ug siya nahimo nilang pangulo. Okay, so no, mitipon kanila og siya si David nahimo nilang pangulo. So miila sila katong 400 ka tawo, miila ni David, no? Mi-acknowledge niya, mi pasilong sila ni David. Okay, so yan ibitaw ni siya. Diri sa ministry, example sa ministry, naagyoy giandam ang Dios nga mga pangulo or leaders, in other words. Naagiandam si Lord nga mahimo nimong pangulo. Tungod kay kini mga leaders mao nimo bansay nimo, mao nimo train nimo, mao ni siya mo patubo nimo spiritually.
giyahan ka sa tanan nimong pagabuhaton. So kung imong i-look back even in the Israelites, si Lord wala siya makigstorya sa mga Israelites one by one. Oy, mori ko ni Miriam, mori ko ni Joshua, mori ko ni Moses, mori ko ni rin Caleb. Wa siya magtagsa-tagsa sa mga Israelites sa kadaghan ato pila ka thousands. So ang gibuhat ni Lord usa ra ka tawo yang giduol, and that's Moses. Si Moises iyang giduol, siya nahimong pangulo sa mga Israelites, ug tanan dito siya makigstorya ni Moises. Unsa yung plano sa mga Israelites? Ato siya ni Moses. Unsa ang iyang pagbadlong sa mga Israelites? Ato siya ni Moses. So nakita nako nga tanang butang, no, even in the ministry, si Lord gyud mangita gyud siya pangulo nga mo'y mudala nimo. Pangulo nga maoy mo bansay nimo para ikaw mo tubo spiritually. Una nga blessing kayo nga naay imong leader nga mag-guide nimo sa imong buhaton. Walang kinahanglan ta every time natin mga decisions, no labi na mga critical nga mga decisions, mga yugyutag kanang kuan ba kanang musulti ba ta ni apostol or unsa ba sa inyong mga decisions sa kinabuhi kay mostly man god naay mga problema moabot. Ana namin makahibaw na yung mga problema nga naa na siya abang dako nang nahimo ba nga kadaot. So, muna ato na pong ayuson, ato ma-okay na po. Pero as much as possible, likayan ang mga problems, even in the, especially in the ministry. So, muna siya nga, si Lord, nangita siyang pangulo. Sama ni David, gihimo siyang pangulo, nini mga Israelita. Ug sila nahimong mga bantugang mga tao. Okay? So, may pasilong sila. So, i-acknowledge nila, mi-submit sila ni David. Okay, so praise the Lord. So, God prepares leaders for His people. So, even pa in the Old Testament, si Lord, na-adjud siya mga leader nga iyang gamiton para sa iyang mga tao. Amen? So, muna nga, kung kita, noon atay leader nga mo-correct na to, usahay ka ni makoreksyonan ta, mabadlungan ta, ang uban mangluod na, ang uban mohawa na, uban wala. Hingi evaporate. Kay tungod kay nasakitan sa pagtadlong or unsa ba pag-correct. So nga na siya nga atong mga leaders manggod kung imo gud silang hunahunahon nga as fathers or as your kanabang mga maoy mo guide ninyo. So dili siya sakit para imong sa imong kasing-kasing tungod kay murag parents gud nimo di ba kung imong ginikanan kasab-an ka. Moingon na ba ka di na ko anak nimo mulayos na ko dire. Di na ba ka magpakita forever. So dili niya nang mahitabo, di ba? Bisan pag usa ka banhaan imong mama, imong papa, pero kasab-an ka, pero di ba mo balik gihapon kasi imong ginikanan? Amen. Bisan pag buntag hantod gabi, ala ratatat sa mama. Pero pag ugma, storya na po ka, mama, unsay sudan ma palitik ko kuan ma. Di ba niya na ang sitwasyon. So same thing in the Lord. No, bisan pa og naay mga atong mga leaders daghang mga correction or uy nga ni usba na siya. Pero still, ayaw siya kanang laina ba? Kay kana siya para ra gyud na sa atong kaayuhan. Amen? So, prepares leaders. Ang tulo ka inilang sundalo ni Haring David. Okay, so number 1. So, nalay tulo ka sundalo si David nga. Grabe gyud. Warriors gyud. Nag-excel gyud sila sa tanang mga tao sa Israel. Amen? So, ang number 1, si Jose. Okay, so balik ko basa sa ngan. Okay, si number 1, Jose Basebet. Okay, nasa sa 2 Samuel 23:8. So kaning Jose, mga kuan gyud din no. Mga inila. So praise the Lord. So inila kayo sa Bible. So number 1 na sundalo. Okay, balik ko basa. Mao kini ang mga ngalan sa mga bayani nga nagalagad kang dapit. Si Jose Basibet, usa ka tampolina. Siya ang pangulo sa tulo. Kalisod sila Bisaya. 800 ka tao pinaagi sa bangkaw sa usa lamang kasangka. Okay, so okay. So si number 1 name nga sundalo no si Jose. Ato na Jose kay mga lisod Basebet. Lisod kay Solte. So number 1 si Jose, ang iyang kuan is pangulo siya sa tulo. Nakapatay siya 800 ka tao. Grabe no, 800. So 800 ka pinaagi lang sa usa ka bangkaw. Usa lang ka weapon niya. Napatay niya ang 800 ka tao in just one battle.
Imagine na siya. Nga, 800, siguro usa ka taon, muna siguro na yung dagan, no? Kamayo kanya na, dagan na kagmayo. Pero siya, 800. So imagine mo, nang excel siya maayo. Grabe siya ka-warrior. Sundalo yun siya nga, sinaligan ni David. Okay. Pinagi sa bangkaw, sa usa lamang kasangka. Grabe. So, hallelujah. Nagigi, anoint ang Ginoo sa nga kanitong mga, nga na ang ilang strength, nga na ang ilang calling to preserve, to protect their leaders. Okay, number 1, unsa tong iyahang karakter? Mainiton mo gamit unsay anaa kanila bisan o unsa kagamay. Okay. Unsa pinakabuk weapon ni Jose? Usa lang. Pinakasangka. Usa lang kasangka 800 ka tao. Muna nga, muna gingon diri no nga. Kung ikaw unsa may naani mo bisan unsa kagamay, unsa man kagamay imong talent, unsay naani mo nga skills, gamitan na para sa Ginoo. Amen? Bisan na ngayon ka, ay di ba ko kay bawang yan na yung mahimo, or bisan na nagka sa computer, or yan na, you do it for the Lord. Tungod kay ang tanan, bisan ka may, umangod maglantaw si Lord, na usig kinadakay mo ikahatag ni Lord, even when giving, even in finances, no? Bisan unsa kagamay na siya, basta kinasing-kasing, dawaton yun na sa Ginoo, ug iyan na siyang gi-honor. Okay, unsay naani mo. Amen? Okay, so, usay naani mo, gamita for the Lord. No, daghan man tang mga blessings nga gihatag ni Lord, daghan tang mga talents nga gihatag ni Lord. Use it for the Lord. So napatay niya ang 800 kakalaban sa usa kasangka gamit ang usa ka hinagiban lamang. So mo yan bitaw po ni siya kaning mag-share ta sa word of God. Kaya nimo bisan 800 ka tawo sharean sa word of God sa usa lang ka bersikulo. Kaluwasan. Amen. Kaya kayo. Di ba? 800 ka tao. So, muna siya ipakita diha nga. Bisag usalan mong kahinagiban. Thousands of people maluwas. Amen? So, kaya kaayo na siya. Kung bisa unsa kagamay nga naan nimo, talent, skills nimo, gamita para sa Ginoo. Kay bawo ka mo guitar, kay bawo ka mo drums, gamita para sa Ginoo. Di ba? Same with Didi. Si Didi sa una, di pa mo dyan siya maayo mo drums. Di ba? Katong kinaunahan pag yun nga murag bisod-bisod pa. Pero, tungod kay nagpagamit sa Ginoo, nabansay. So, maayo na kayo. So, padayon, pagpagamit sa Ginoo, padayon, magmatinud-anon sa Ginoo, always gina siya. So, wala siya ang sikreto para ikaw magmalampuson. Okay? So, unsay anak kanimo gamita para sa Ginoo. Okay, praise the Lord. Kitang tanan kompleto man o, may pungkol dire, o may kanang bakol, o may ama. Oh, sorry, nanan. Okay, so tanan. Okay, number 2, Elisar. So, si Elisar, okay, paliw ko basa 2 Samuel 23:9-10. Okay, paliw ko basa. So, ikaduha din siya nga sundalo. Sugod kaniya sunod ay sorry. Balik. Sunod kaniya mao si Eleazar, ang anak ni Dudu nga taga-Aho. Kuyog siya ni David sa paghagit nila sa mga Filistihanon nga nangandam dito alang sa panag-away. Apan bisibog ang mga Israelita. Miasdan si Eleazar og gipamatay niya ang mga Filistihanon hangtod nga dili na niya mabakyaw ang iyang kamot o dili na niya kabuhian ang Yes. So, pagkita ko no diha doy. Sa 9 to 10 na siya. Wala din naman siya. Wag copy ang sa ubos. Miasdan si Eleazar nga gipamatay niya ang mga Filistihanon hangtod nga dili na niya mabakyaw ang iyang kamot o dili na niya kabuhian ang espada. Gipadaog sila sa Ginoo ni adtong adlaw og ang gihimo sa mga Israelita sa pagpamauli nila mao ang pagpanguha sa kasangkapan sa mga Filistihanon nga ilang napatay. Okay, so si Elisar. So naputay Elisar na rin, no? Isa man to? Ayan. Okay, na dito si Loyo, si Ayan. Yan. So, unsa to'y karakter ni Elisar? Gipadaog sila sa Ginoo ni adtong adlaw ug ang gihimo sa mga Israelita sa pagpanguling nila mao ang pagpanguha amo dinhi siya sumpay kasangkapan sa mga Filistihanon. Okay. So, si Elisar di barog og wala mo atras taliwala sa problema. So, katong
kanang paggubat bitaw nila, siya ra gyud nagpabilin. Imagine, daghan kayong Filistihanon, thousands. Hindi lang nga mga hundreds or unsa, thousands yun na sila kung kuwan pa maggira. So dito, pero si Eliezer, wala siya mo back out. Siya ra gyud nagpabilin dito. Imagine, kung ikaw kuno, example Dudong, tanan diha. No, ikaw lang nagpabilin. Kaya? Oh, sukol. Sukol gyud yana. Tungod kay ang Dios na anaa kanila. Wala sila mahadlok. So nga na siya kita nga nangalagad sa Ginoo. Kita nga nangalagad sa Ginoo. Naatay mga problema na ay mga left and right problems or sa mga pagsulay, financial, or sa relationship man, or sa pamilya man. Daghan tang mga pagsulay. Pero still, ang gingon sa Ginoo, ayog atras. Ayaw atras. Inay mong tapat. Ayaw atras. Ayaw atras. Tungod sa Oh, si Cyril ko no, ayaw atras. Kita mo atras. No, kanang mga problema, mga spices na nas kinabuhi. No? Kung may atras ka, katawang demonyo. Kana na din mong kuanan, kaatrasan. Balik-balikan ka. Sunod na pod, i-cycle na siya nimo. Ay, balik-balikon na. Yun na pod. O, mo na pod. Mabugnaw na pod ka. So, nga na siya mo nang tanawa unsay strategy sa kaaway nimo. Studyhe kay ang demonyo ka-study po na siya nimo. Kitanaw po kaniya unsa po imong capacity. Kung niya na nakita niya nga ay maluyang na siya gamay rambutan oy kung naay siya girlfriend oy kay maluyang man oy. So ayo niya la pakita nga nagmaligon ka. Kay kung niya na kita niya kuha na po. Atakiho na po kaniya balik. Okay? So muna nga problema kita tanan ay problema, no? Walay tao nga way problema aning kalibutan na. Kita tanan ang ato alam giunsa nato pag-atubang ang atong mga problema. Amen. Sa diha nga matubang ka sa problema, ayaw palayo sa Ginoo. Kay daghan nga di palayo sa Ginoo kan bang nag-wild bitaw. Pakita mo nag-wild na. Naunsa naman ito si brother, si sister, oy, nag-wild naman. Ayaw pag-wild kay the more ka nga kung mapalayo ka sa Ginoo, the more ang protection sa Ginoo wad-on. Mawala gyud. Kung ana lang mga samot ang mga problema. So ayaw atras tungod sa mga problema. Amen? Amen. Kasi nakasuway din nga may atras tungod sa problema. Ha? Nakasuway mo, nang hiatras mo pagpangalagad sa Ginoo ba kay Lord oy murang nang luod magkunin mo Lord oy murag kanang sobra na dyan niya Lord sa uban kay murag okay ra. Ako murag grabe gyud ang problema Lord. Nakasuway mo? Oh, nakasuway, no? Munang ayaw na usba. Ipakita ni Lord nga, ligon ka. Kaya malimay si Lord, mas i-bless ka ni Lord. Amen? Okay, so, dili mo biya o anda mutahan sa iyang kinabuhi para sa iyang Pangulo. So, mo to si Eliezer. Di ba? Iyang giprotectionan si David. Kaya ang talang tao midagan. Wala na, bahala ka niya David. Uy, mamatay mi diha. Pero si Eliezer nagpabilin dito. No? Iyang gi-face, iyang giatubang ang mga Filistihanon. So, dili mo biya. So, daghan man ni the ministry nga may biya. No? Sakit man. Mihawa man sila. Pero, still na purpose si Lord. No, tanang butang adunay katuyuan. Na ay lesson kang nga makita. Na apo'y mga purpose si Lord. Nga, una po siya gipang-abrihan tungod nini mga butang nga. Na mga sitwasyon nga, dili na to kalikayan. No? So, kinsa man diri ang mutahan sa iyang kinabuhi para sa iyang Pangulo. Amen. Amen. Hansap ko no, be? Kaya bang, kuhaan ba, walang iwanan. Behansap, kinsa ba yung amen? Dudong. Walang iwanan dong? Wala kabukuan, wala kamato sa tikira. Pinayan pag, oy, ato tayo tikira, para ko abot. Ikaw, ahog yung sinilan. Walang iwanan, makahadan, ikaw na hinuiwa mo abot. So, yan na lang siya, no? Yeah. Pero bang drawing ba? O, drawing yun. Ano yung drawing? So, kaya kung ikaw mo isog, yan, ato ta, tikira dita ng mga sibukaw, oy, kay marag way lami, manang sibukaw. Para pa, tikira, para ako, tikira, wa mo pakita. At sa atin, kay marag ka ng kuante, marag ka, ano. So, okay, walang iwanan. Diba? Kung kato man lang iwan, dire, ayaw na to, punto na to. Isog ka para sa Ginoo. Okay, so mutahan siyang kinabuhi. Okay, story of Noah and his sons. Okay, nakita ba man yung katong sa pamilya ni Noah.
Genesis 9:18 to 27. So medyo taas-taas. So ako lang siya isulti. Kani si Noah. No? Kailangan mo Noah, no? Oh. Noah katong kuan. Katong grabe strength. So dili. Si kuan. Si Noah katong nagkuan sa barko ba? Naggama. So si Noah na siya tulok anak. Si Shem, si Ham, o si Japheth. So one day, nahubog si Noah. So kung nahubog to siya, unsa man protasa? Tanaw ninyo. Oh, ubas ko no. Di jud to pwede o mansanitas no, kay di man na makahubog. No, so for sure, ang iyang nahuggan, grapes gyud to. So mo na unay mo ingon nga kanang pwede ba tag mo inom kay kanang konang ba shot ng tambal sa tiyan, sakit sa tiyan, panuhot. So di yun na siya pwede. Kay kato sa unang panahon, ang makahubog nila prutas, karon ang makahubog karon chemical na, alcohol na. So di na parihas ang atong imno nun sa una ug karon mo nang labi tay moingon nga ay grabe si Jesus kon padyaw binaril-baril daw ang kanang ilimno ni Jesus. So dili na siya mao no tungod ang sa una prutas ang makahubog sa una. Pero buto nakitabo ni Noah nahubog siya. Paghubog niya nagkahubo-hubo siya. No nakalimot na siya sa iyang self. So buto nga nahubog og nakatug siya. Pagkakita ni Shem o ni Japheth, no, ang duha niya kaanak, mitalikod sila. Nila silang panapton, ilang gitabunan ang kahubo sa ilang amahan. Pero si Ham, ang usa ka anak niya, kung imo pang yun, murag gipanamas-tamasa niya ang iyang amahan. So, mauto sa pagmata ni Noah, nakaamgo siya unsay gibuhat sa iyang anak, si Ham. Unsay gibuhat niya. Kasi nakabasa na nga kanang story. Cyril. Kasi nakabasa na nga story. So si Ham, gitunglo siya ni Noah. So mauna siya. Si Japheth o si Shem, nakaangkon siya sa mga lindot nga panalangin ni Noah. Imagine, si Noah is a man of God. So, gikan sa Dios kay Noah. So, unsay ang isulti, declare, panalanginan sa Ginoo. Kung unsay ang tungluhon usab sa Ginoo. Pero tungod sa gibuhat siyang anak na si Ham, ang kaliwatan ni Ham, hantod karon. Kung nakakuan mo sa Bible, hantod karon ang iyang kaliwatan, tinunglo. Okay, so na siya. No? So, ang mga anak, nga modipinsa sa ilang amahan, mapanalanginan, apan ang dili, matinunglo. So, niya na siya. Biological na siya. No? So, kung kinsa ganito nga makigbatok sa ilang ginikanan, amahan or inahan, manghimo jud kang tinunglo. That's the word of God. So, kung atong tanawon in the ministry sa spiritual, kinsa usab ang mudipinsa sa iyang spiritual father, panalanginan sa Ginoo. Kung kinsa usab tong makigbatok sa iyang spiritual leader, spiritual father or mother, matinunglo sa Dios. Amen? So, that's Genesis 9:18 to 27. Kung gusto ninyo, basahan ninyo sa Bible. So, mao na ang nahitabo ni Ham, no, kaliwatan ni Ham. So, I don't know kung ano ba yun, no, pero according sa mga naibawaan, ang mga Africans, that's kaliwatan na sila ni Ham. Mo nang nahimo silang black. So, kuan pa ko kanang sa pang study kinanglan pa ko mga proof ana. So, moto siya nga kini di ay makigbatok ta sa ato ang amahan, no? Kay it's from the Lord, dito sa spiritual father or sa ato mga ginikanan. Ang Dios makigstorya manggod nila. So mo na nga dili ta pwede nga kanibitong daghang kayo tag mga against or daghang tag mga criticisms, no? Ang Diyos naman mo badlong sa atong mga spiritual fathers or atong mga spiritual leaders. Ang Diyos mo badlong nila. So kita, ang atong kaugalingon atong tanawon. Kung nauyon ba tanay mga panahon, koreksyonan ta, mamapikil ta, pero still, humility. No? Padayon lang, ganito sa Ginoo. Okay? So, muna. Pinsaan, kay ikatulo nga soldier. Okay, paliw ko basa. Og sunod niya mao si Sama, ang anak ni Agi or Agi day. Anak ni Agi nga taga Harar. Nagtigom ang mga Filistihanon dito sa lihi diin may diyutayng luna nga nalukob sa mga batong og ang mga Israelita nanagan aron paglikay sa mga Filistihanon. Apan nagpabilin siya taliwala sa tanaman og panalipdan niya kini og ipamatay niya ang mga Filistihanon.
dako ang kadaugan nga gihimo sa Ginoo alang kanila. Okay, so moto siya ang ikatulo si Shama. Okay, si Shama, anak ni Agi ni siya, o dirita, ang iyang karakter. Adunay pag-ila sa iyaha ang trabaho. Okay, so kani si Shama usab, no? Na siya sense of ownership. Unsay iyang responsibilidad nga gihatag ni David kaniya. Wala siya mo back out, wala niya biyae ang iyang responsibility. Iyag yung face, sabi na sa Bisayang face, iyang giatubang ang iyang responsibility o wa niya kini biyae. So niya niyo sa kita nga nangalagad sa Ginoo, kita tanan naatay responsibility. Naigihatag si Lord nimo responsibility. Ikaw di tanan naay responsibility diha sa Ginoo. Mo nang dili nato talikdan, no? Kay ang Dios no sama sa tanong, example, nay owner no. Ang Dios may owner. So nay tanong, ang tanong, kung tagaan kag tanong sa Dios, unsaon man nimo? Imo bang ilabay? Imo bang patyon? O, itanong sa nimo. O, imo hang manikamot ka nga mabungahon ang tanong para makakaon ka kung prutas man, di ba? So, nga na, kung unsa may gihatag ni Lord nimo karon, unsa man sa imong trabaho. Example, mo na gihatag ni Lord imong responsibility. Mo na nga kinahanglan imo na siyang amumahon para kana malampuson o magmabungahon. Amen? So, unsa may mga talents nimo karon? Example, nakay talent nga kanang maayo ka mo encourage. O, unsa man? O, guitar, dudong ko no. So, maayo mo guitar si Dodo. So, paggamit ta sa Ginoo. Di ba? So, napay daghang mga talents diri. Even sa mga, mga PowerPoint. No? Bisag PowerPoint, usahay manginahanglan min. Nilang Jerry, nilang Jobert. Kay, dili magutanan skills na nato. Kinahanglan yun mo nagingon nga in the ministry, tanan na ay role, tanan na ay responsibility. Unang kinahanglan nga magtinabangay tantanan in the ministry. Muna na siya nga, okay, na siya sense of ownership. Kaduha, unsay pagsabot nga muhatag siya og husay sa maabot nga adlaw kung giunsa niya ang pagdala sa trabaho. So, mo to giyon nga maghatag tag husay ni Lord. Even no, sa tanan natong gipangbuhat gagmay magdagko, tanan accountable ta ni Lord. Maggagmay man og madagko. Sa tanan na po nato mga binuhatan, whether naman ta sa trabaho, accountable ta tanan. Okay, so nganong daghan ang miatras sa pagpangalagad sa Ginoo? Okay, unsay number 1. Okay, basaha. Kahadlok, mapalpak sa tao. Okay, ang number 1, kahadlok nga mapalpak. Anong daghang mo atras sa Ginoo? Mahadlok siya mapalpak. Ay, di ko mo share, oy, kay, di lagi nakabago na ho, kay kanang, kahit kayo na siya, kahit kayo nag-uwi, then mas bright na ho, o di ko kadula na kay dato na siya. So, nga na siya nga, mahadlok ka mapalpak. Kung mayroong ganyan kang mahadlok kang mapalpak, murag ang fear ni mo, may patigbabaw na, o, muna nga, ang plano mo sa kaaway, puston ka sa fear, para di nakakalihok, maparalyze ka tungod sa imong kahadlok. So, ikaduha, mahadlok sa tao. Okay, dahil may atras tungod kay nahadlok na siya. Kaya kana siya kay murag di na ho kaya, mas ubos ra ko niya. So nga na mo na maglisod ito tag-share sa word of God. Tungod kay ang tungtanaw, mas ubos ta nini mga tawhana. Daghan ta og mga mag-i-compare na to tung kaugalingon. So ikatulo, no, kahadlok og magdala og responsibilidad. Okay, so tinuod ang responsibility dili gyud siya sayon. Do, kung tagaan kang yani, labi ng magdala kang ministry. Example, ni Pastora Joan, magdala sa Luway. Wala Pastor Aldrin, magdala sa Balilihan. So, dili sa yun nga magdalag mga tao. Ang mga tao, lain-lain man o malain-lain mga pamatasan. Pero still, ang Diyos, no, siya magsangkap nimo, siya magligo nimo, maghatag nimo kay iso. Amen? So, moto siya ang una nga rason nga nung miatras. Ikaduha, okay, paliw ko basa. Okay, so ikaduhang rason dahil nga nung miatras sa pagpangalagad, pagkabingkil-bingkil, no, sa mga kauban. So in the ministry, di na siya malikayan, naging mga taong yan na kaila na iusan na sa puton. Oh. Oy, pakusog man siya. Good kayong lugar. Good. Okay, so balik na direct. So, mga distraction. So, muna siya, no, nga,
kaning in the ministry daghan gyud nga mga conflicts nga ma-rise up no nga dili nato sana ato bang gi-expect kay kani man gud lain-lain man gud pamatasan, lain-lain kaning usa lain og background, kaning usa sa putod, kaning usa kanang luuran, kaning usa mo magitahon or kaning usa yana. So mo na nga kung imuhang siyang as kaning apostle or si pastor, mura gusto niyang i-cater tanan ba kaning usa unsa man ipaghilot na huhang kani sa putod, kaning usa dali ra mangluod, kaning usa masuko kung imong badlongon. So imagine na siya kung yana, example na amoy 60, 70 ka tao, 100 ka tao, yana tanan ay mong buhaton, syempre mo rin makastress. Pero tungod kay nagtinabangay ta in the ministry, mo na nga, nagpadayon ng ministry. Amen? Okay, so inay mong katapad, walay pagbingkilay. Okay, atos pikas, walay pagbingkilay. Amen, walay pagbingkil-bingkil. Ang sikreto ra gyud para walay pagbingkil-bingkil, mapaubsanon ka. Mapaubsanon ka o mapasayloon ka. Kung naka-conflict man, nakasakit man tong tawhanan nimo, pasaylo Mura gyud ay sikreto. Kay kung di ta kay ba mo pasaylo, di po ta pasayloon sa Ginoo. Amen. So lisod ning mga lagad ta sa Ginoo nga daghan ta gikabikil. Munang always ta kung bitaw na nga establish peace sa isig ka tao. Labi na sa mga kauban nato sa ministry. Okay? So, katulo. Kalibog sa vision o pamaagi sa iglesia o church. Okay? So, daghang miatras tungod kay was la kasabot sa simbahan. No, ako kasabot man ana. Oy, unsa may mga plano sa ilang pastor. So, daghang mga ngana, daghang tangmadungog sa mga tao nga naa sa ministry. Pero, ang imo lang yun ana is, unsay vision ni Lord? Mo po na vision nimo. No, pala na mga vision, unsa vision ng simbahana, lahi po ni siya, lahi siya. Pero always go back kung unsa gyud ang basic. Unsay vision ni Lord, unsay kasing-kasing ni Lord, maura gyud na siya ibuhata. Amen? So yun na siya, para di ka malibog. Okay, ikaw pa, ngano na kami atras? Discouragement or lukewarm. Okay, so mga spiritually weak, no? Hilig ka o kay nga ora ka higda-higda sa balay, ganahan na ka magtanaw-tanaw sa lida. So maka-spiritually weak yun na siya nimo. So, mo na nga, discouragement, daghan na mga discouragement, labi na makakita ka sa imong isig ka, kauban sa ministry, nga na siya. So, mamaday ka, ma-discourage ka, pero ikaw na po mo tabang sa imong kaugalingon ba? Tabang ni imong kaugalingon kay why? Lain mo tabang ni mo, ikaw na gyud. I-encourage siya, uy, di pwede nga magluya-luya ko, di pwede nga di na ako mag-attend sa mga bulhaton, kay maluya ko ni, maluya ko ni ini. So, ang demonyo, lipay kaayo, diba? So, prasa ng tong yun nga na Elias ko, no? Elias sa Panglaw. So, kay ba man ang Elias? Nung mahimo, gyud. Dili gyud daan, tungod kay buhat na sa kalibutan. Na may concert na puro binastos man. No? So, dili man, kita nga nangalagad sa Ginoo, kaya mao nakagunsay sakto o dili. Unsay makapalipay sa Ginoo. Amen? So, muna siya, nga, kung tanaw ni mo, makapa-discourage na, makapalukuan ni mo. Kaya mo lukuan ka na, 50-50 ka pa. 50 kalibutan, 50 po ka sa Panginoon, dasig ka sa Ginoo, dasig po ka dili sa kalibutan, kanta ka diri og Panginoon, kanta po ka video kay pang kalibutan. So, ang imong kinabuhi, naara Diyos tunga. So, kung mato ka sa langit, naara ka sa tunga. Subot mo na. So, yan siya nga, kaya ba, kanang, kay ba na buta, kita ang tanan rin ng laki na tas Ginoo, pila ka years, 5 years, 10 years, no? Pila ka sa ko na sila diri, mga pila ka months. Pero, wala, encourage yourself. Okay? So, klaro ba? Okay, kalima. Paliw ko basa.